is our ADP 380 advance po natin. So now, 470 advance po. Okay? So requirements, same pa rin ng dati natin sa ating 380. Filipino, 18 to 64 years of age, must be in good health. Dapat si member, kaya may HDF tayo sa likod po ng ating COC form. And dito po also, i-assure pa rin natin na residing in the places for the association or yung ating provider ay may operation po or tie-up. Okay? And yung napakahalaga. So, 18 to 64, Filipino in good health. Ibig sabihin, pag sinabing in good health, walang malalang sakit. Okay po? And also, si member ay nakakagawa ng mga daily activities po. Yung mga normal na gawain po. Okay? So, next po tayo. So, okay na po, 18 to 64, in good health na din po si member. Okay, so, pwede siya sa ating 470 advance po. Requirements, ngayon po ay may sinusunod na tayong standard na upon application ng ating mga salespeople, admins, i-assure po natin na kukuhanan or hihingan na po natin sila ng photocopy ng ID po nila. Okay? Legal ID. And syempre, i-assure natin na ang mga COC na ibibigay natin yung dalawang copy para sa opisina and para sa member, so may process na tayo doon, so later on discuss natin, ay kompleto. Kasi nangyayari minsan, ang kompletong information ay yung na kay member, pero yung kulang ay yung naiipasa sa opisina. So, sa mga admins, hindi na natin i-allow po iyon. Okay, so yan, ID, napakahalaga po niya. Kung walang ID, kasi may member talaga na wala talagang ID, lalo dun sa mga bukid na area. So, dun yung mga, kahit sa mga barangay certificate na lang ang pwede po. Pwede naman yun. Okay? So now, pero kung may ID, so sa ID po tayo. Okay, so now, again, reason kapag ako'y mabilis. Pero yun, at the end of this program, before 70, ay magpo-pause ako. Then, raise tayo ng clarification and question. Okay, para dun sa sunod-sunod, dun sa the rest na 5, yun po ay pag nagets na natin itong dalawang ito, madali na yun. So, after nitong dalawa, so tuloy-tuloy ako dun sa 4, then dun na tayo magka-question kapag tapos na ako sa 4 na yun or dun sa 5. Okay, so our ADP New Advanced 470, ano po ang characteristic? The characteristic or ang MSB niya ay same. Magkano po sa ating 380 before? 30,000 din. Kay basic, 370, 30,000 din. So, same po siya ni 470 at 370 ng MSB. 30,000 MSB. So, now, ang ating po 470 advance ay merong cash assistance. Okay? Ang cash assistance niya po ay kung magkano ang kanyang MSB, which is 30,000 po. Okay, so 30,000, meron po itong 1-year contestability. Sa ating 1-year contestability, ibig sabihin, 1 taong walang padlang, nakakasunod sa due date kung kailan siya magbabayad. Kung siya ay kumuha, nag-NS, halimbawa ay, sabihin natin January 19, okay, 19. So dito, on or before Feb 19, dapat si member ay bayad po. Okay, 18, 17 dapat bayad kasi wala tayong grace period po. Okay, so kung kailan ang due date, dun po mismo magbabayad si member. So kung naka-1 taon siya, so ibig sabihin kung 9 months pa lamang pumanaw na si member or nasa Lord na siya, wala pa po yung 30,000. Ito po ay after a year po. Okay? So dito, kahit annual payment si member, mahalaga or hindi po porket annual payment siya, ay nandiyan na yung kanyang 30,000. Still, kailangan pa rin mag-mature taon. Okay? 1 month, pumanaw na nag-annual payment, still wala pa rin po yung cash assistance. Okay? At halimbawa, naka-1 taon nga po. Pero pag sa kalagitnaan, so sabihin natin July, nakabayad na siya ay katapusan na, July 30. Ibig sabihin po, hindi nakakasunod sa kanyang due date. Ang naaapektuhan po doon ay ang kanyang cash assistance. Magbabalik or babalik
back to zero or back to simula ang kanyang contestability. Magka-count ulit yun ng first month, second month. Kaya kahit naka-isang taon na yan, pero wala sa due date ang pagbabayad niya, wala pa rin po. Naaapektuhan pa rin ang cash assistance na. Okay? So, yun po ang kahalagahan na kung hindi kayang annual payment or ng semi-annual, at least 1 month advance. Huwag mo na mag-Shopee, huwag mo na mag-Jollibee ng isang buwan. NS plus 1 palagi para advance payment palagi. Si member po or yung mga, yan, dapat yan. Alam naman natin ng ating, okay? So after 5 years, wala na po ang kanyang cash assistance. Kung gusto pong i-maintain ni member ang kanyang cash assistance, ito po i-renew ni member. Okay, ibig sabihin, after 5 years, ang guaranteed po na nandiyan na ay yung kanyang 30,000 MSB. Okay? Ang nawawala yung cash assistance. So, kung gustong i-maintain ni member ang kanyang 30,000, i-renew niya po ito ng 500 yearly po. Okay? So, dito, ang exit age po nitong si member ay same nung before sa ating GW na hanggang 69 years old siya pwedeng mag-renew. Pumanaw siya after 70 years old na siya, automatic po, MSB na lang yun. Wala na ang cash assistance. Siya ay covered ng cash assistance while paying or while nagre-renew siya yearly po. Okay? Kung siya ay kumuha or nagre-renew every January, so at least by December, siya ay nakakapag-renew na. Okay? Laging advance. Okay po. So, yun ang ating 30,000. So, para sa mga active na nagbabayad po. So, now, ang ating pong plan 470, pwede din siyang i-transfer. Ganun din yung pinaka, kumbaga, yan, living to living po, buhay sa buhay lamang ang pagta-transfer po. So, ang ating plan 470, pwedeng i-unrendered, sorry. So, unrendered 70%, ito po ay habang nagbabayad lang din si member pwedeng mag 70%. After 6 years hindi nagamit sa FBAS, na-transfer po ulit yun. Okay, hindi siya subject na i-unrendered po agad na 70%. Okay po? So, yun ang ating 470 and now, the benefits. Okay? 24/7 service, 7 days, lahat naman, 7 days embalming na po kasi before 5 lang. So, house viewing setup, flowers, wooden casket, full glass, and the tarp, candle, yan, 25 kilometers radius free of charge, funeral curtains, and our groceries po. Okay, so yan po ang ating inclusions pagdating kay 470 advance. So again, all mentioned inclusions are under FBAS operated places only po. Okay, ang guarantee, pinaka-safe na sabihin kapag alam nating tie-up ang magbibigay ng serbisyo, guaranteed 30,000 memorial service benefit. Pero hindi natin pwede itong ipakita kasi kapag nandiyan na, syempre hahanapin to ng pamilya. Okay, kaya mahalaga yan na knowledgeable tayo na ito po ay under FBAS operated places only po lamang. Okay? So, next po tayo, dito sa baba. Cost under cremation services shall cover up to 70% of unrendered services po. Halimbawa po, si member, after 5 years, okay, so, sige, sabihin natin tapos na, tapos naging option po ng pamilya ay i-cremate na lang. So, since wala po tayong cremation, ang mangyayari po dito, yan, 70% ang kanyang MSB. So, halimbawa, kung sa kanyang 30,000 ay may 21,000, pero yung cremation niya ay 30,000, yung excess amount, syempre, pamilya na po ang magbibigay ng magbabayad doon. Okay? Ang cover lang natin ay yung ating 70%. Yun ay pag may case lang na cremation po yung naging option ng pamilya. Pero kung halimbawa, ang MSP niya ay sabihin natin 40, tapos ang kanyang 70% ay nasa 28, tapos ang kanyang cremation ay nasa 20,000 lang. Yung labis, sa MSP niya na 8,000, yun po ay gagamitin, hindi natin ika-cash, yun po ay gagamitin natin sa other amenities. Okay, daw minsan ibinubuwing din naman sa bahay kahit nakakremate. So yun yung magiging rules po natin pagdating po sa cremation. Okay? Kung may kulang, so si pamilya po ang sasagot doon. Payment scheme.
Okay, under 470 advance, monthly, quarterly, semi-annual, annual, lump sum, and spot cash, ganun din po. Pag spot cash, based on MSB po tayo. Okay? So, another, sa ating, may ma-encounter po kayo dyan, lalo na sa ating mga admins, na makikita nila, halimbawa, tina-times nila sa 470 times, okay, so 470 times 3, okay, so kasi quarterly, 1 to 3 months, so that was 149.70. Kapag may mga ganong case, pag insurance, ganun po talaga, may factor po tayo or formula po na ginagamit po. Hindi siya yung pwedeng ita-times mo kung ilang buwan at kung 470 times 3, ganun yung gagawin. No po. Kapag insurance, ay ganun po talaga. Yung mga payment scheme na ginagamit po natin ay may factor po tayong ginagamit. Okay? Natatanong na yan ng ating mga sales people, bakit po ganito? So, again, may factor po tayong ginagamit. Kapag hindi natin alam yung isasagot, so pwede naman po namin, kami na yung tatawag kay sales people po, or pwedeng kung di kakausapin po si member. Okay? So, yan po ang ating payment scheme. Sa ating bracketing, so lahat po ng ating programs ay may bracketing na kanya-kanya. Okay, so 470 ito po ang ating bracketing. Alright, so now, bago po tayo mag-proceed, kasi